Mula sa sinubaybayang grupo ng buong bansa noong mga taong 2000 hanggang sa kanilang pagsikat, mula sa pagsasayaw sa noontime TV show hanggang sa pagkanta pati na rin ang pag-arte. Yan ang Sex Bomb Dancers. Kaya ngayon, makakasama natin ang isa sa kanilang mga dating member na humataw na sa sayawan at gilingan pero ngayon hataw na rin sa pagnenegosyo, si Sex Bomb Mia. Kaya kung ready ka na, let's get Oh! Dito lang yan sa Gala Gala. Oh, bawi. Show, ano ka ba? Ano ba? Sarap-sarap. Sarap-sarap. Sabay tayo. Okay. Gala Gala. Sarap-sarap. Get. Oh! What a treat sa ating lahat dahil today kasama natin ang isa sa mga member ng iconic at super sikat na all-female dance group na Sex Bomb. Pero ngayon, isa na siyang super successful na negosyante at may-ari ng restaurant na ito, ang Yoshimitsu. Walang iba kundi si Sex Bomb Mia! Hello sa ating mga ka-pop life dyan na nanonood ngayon. Siyempre, nandito ako ngayon para naman ipakita sa inyo ang unlimited experience ng yakiniku. Dito lang yan sa Yoshimitsu! Ready na akong kumain. Ready ka na? Yes! Marami ba naman Hindi ako nag-dinner. Hindi rin ako nag-breakfast. Tayo dyan, let's go! Kasama nga natin dito si Sex Bomb Mia sa Yoshimitsu para tikman. Tingnan nyo naman, ang laki ng table, pero punong-puno. Kwentuhan mo naman kami sa history ng Yoshimitsu, pero bago nag-open yung Yoshimitsu, nagkaroon ka ba ng mga dati pang businesses before Yoshimitsu? Unang-una, ang nauso sa akin noon, online. Online? Diba ngayon, masyado ng ang online. Before, online talaga. What Mga sapatos, bags, nagpipicture, tapos post namin. Kapartner ko din si Sunshine. Ah, okay. Si Sex Bomb Sunshine. After nun, may nag-offer sa amin na mag-bazaar. After namin mag-bazaar, nagplano naman kami na magtayo ng nail spa. So, yun, nagtayo kami noon, 2010 yata din yun. Kaso, na-busy kami pareho. Before kasi, since wala kami masyadong ginagawa, sobrang hands-on kami pareho ni Shai. As in, everyday kami nagbabantay. Minsan, once a week na lang, pag napupunta kami dun sa shop, di na namin na susubaybayan yung mga staff, dun nagkaroon ng problema. Dun namin nalaman na pag hindi ka talaga hands-on at hindi mo natututukan yung negosyo mo, dun magkakaroon talaga ng problema. So, eventually, nag-decide kayo na isara? Yes, nagsara na lang kami. Nagtayo kami ng Chinese restaurant naman sa Banawe. Okay. Marami dyan sa Banawe. Sa Banawe. Yun yung templo. What year was this naman? Siguro mga 2016. dagdag pa ni Mia dahil sa dagok ng pandemic noong 2020 at sa location, hindi na rin nakasurvive ang naunang restaurant noong mga panahong yon at tuluyan na nga nilang isinara. Samantalang kasunuran naman ito ang Yoshimitsu na itinayo naman nila noong 2018 dahil na rin ito sa kanilang pagkahilig sa samgyup at mga unlimited barbecue. Nag-start kasi to since siguro that time, di ba, sobrang nauso yung mga samgyup na mga eat all you can. Na ako talaga, sobra akong fan. Okay. As in, thrice a week kumakain ako. So, kung bakit hindi tayo gumawa ng sarili natin? Yakiniku tayo, hindi tayo samgyupsal. Yakiniku kasi is Japanese Japanese version ng samgyup? Yes. Okay. Tapos, kaya namin, mag-fusion tayo ng Korean and Japanese para maiba tayo sa lahat ng Korean restaurant sa Manila. Lahat ng side dishes namin, Japanese. Okay. Tapos lahat ng grilled namin, Korean. Oo. O konting paglilinaw mga ka-pop life, lahat ng nakikita nyo sa mesa pwedeng orderin at kasama sa unlimited meal. Nakalatag lang yan lahat for visual and presentation purposes. Tandaan, bawal magsayang dahil matcha-charge kayo kung may in-order na hindi naman kakainin. Basta no leftover. Sa Tagalog, bawal mga liwa. Mali. Bawal magtira. Oo. Ito na, simulan na natin ang malalang kainan at sa sobrang dami ng nakahanda, hindi ko na talaga alam kung anong unahin ko. Sobrang creamy. No? Tapos, i-match mo pa yung charred flavor nung meat. Ay, perfect combo. Correct. Dito, ang mga side dishes nila, pwede nang maging meal by itself. Tingnan nyo naman to. Tikman natin. Napaka-fresh nung sauce. Tapos, manamis-namis. And at the same time, pagkagat mo, mararamdaman mo na kagad, malalasahan mo yung beef.
Tuloy-tuloy lang ang kainan namin dito ni Mia na mukhang bukas pa matatapos pero pwede mo ring ma-experience yan sa halagang 649 per person at kung gusto mo namang madagdagan ng unlimited scallops, tuna and shrimp, add ka lang ng 1 peso per person. Promo yan, hindi scam. At para hindi mabilaukan, pwede rin namang mag-add ng 49 pesos per person for unlimited drinks. At dahil buwan ng wika ngayong Agosto, nagdagdag pa sila ng mga bagong items sa kanilang menu na very Pinoy para lalo kayo mag-enjoy tulad ng crispy bagnet, sisig bibimbap, inasal pork steak, inasal yakitori at iba pa at no extra charge. Tinanong ko rin si Mia kung paano niya na ma-manage ang kanyang staff at ang kanilang day-to-day operations. Kailangan lagi sila na motivate. Hindi lang lagi yung mga mali, pwede mo silang i-praise para kahit paano magkaroon sila ng para tumaas naman yung kumpiyansa nila sa sarili at ganahan sila magtrabaho. Pag dito dumadating ako, ang unang-una ko tinitingnan is cleanliness. From dishwash area, ng charcoal, lahat yan ginawa ko. Ano ang may advice mo naman dun sa mga kababayan natin, mga ka-pop life natin dyan na gustong mag-business, medyo ayaw pang sumugal? Sa lahat ng gusto magnegosyo, go lang. Kasi, alam sa totoo lang, lahat naman ng negosyo hindi natin alam kung magsasucceed or mag-fail. So, hindi natin malalaman unless we try. Ang importante lang talaga is maging hands-on tayo. Kasi yan yung naging problema namin noon. Hindi na nga talaga mapipigil pa ang pag-angat ng negosyo ni Mia dahil sa ngayon, meron na silang 24 branches and franchises nationwide na nagsimula dito sa kanilang main branch sa Tomas Morato, Quezon City. Bukas sila mula 11 a.m. hanggang 11 p.m. 7 days a week. At kung gusto nyo namang maging part ng lumalaki nilang pamilya, pwede kayong mag-message sa kanilang official FB page for franchise inquiries. I-follow nyo na rin ang kanilang Instagram, Facebook at TikTok for upcoming promotions. O mga ka-GGSS, hanggang sa susunod nating Eat Venture. Dito lang yan sa Pop Life!